May tao, may tao. May tao, may tao. Patan nyo, patan nyo. Okay, okay, we're here. Anong pangalan? OMG mga kababayan, isang MPA huli sa akto, nagtatago at malalaking pangalan pa po di umano ang naiipit ngayon sa gera na nangyayari po dyan sa Occidental Mindoro. Panoorin po natin ang video mga kababayan. Ongoing pa yung ating focus military operations dun sa area. Laman na natin na pag may ganyan, syempre alam natin may naiipit. So ongoing pa. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagtugis ng militar sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayan mga kababayan, base po ito sa news ng UNTV, ay mayroon pong malalaking personalidad kasama sa naiipit sa military operations. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan na mukhang sabay-sabay po itong mayroong duda tayo or mayroon pong mga agam-agam tayo na itong mga taong ito ay membro or kasapi or talagang leaning po sila sa mga makakaliwa or mga MPA, ano ho? At sabay-sabay po silang lumutang at nagsalita at kinundi na po itong nangyari ngayon mga kababayan. Now ang tanong, sino-sino kaya sa kanila ang nandyan na mga malalaking pangalan ang naiipit? Ayon po ito sa AFP mga kababayan, ano ho? Mayroon pa pong mga naiipit na malaking personalidad. At itong isang naipit mga kababayan, ako po, isang PhilAm. Grabe po itong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. At dagdag pa dito, ano ho? Dahil dito sa girang nangyayari, mayroon pong isang colonel nag-withdraw na po ng support dito kay President Marcos Jr. Nako, PBBM, mirisi na sa'yo yan. Mukhang unti-unti na pong nagkukulaps ang suporta mo. Manggagaling dito sa ating mga men in uniforms at mga tunay na bayani na mukhang sadyang pinapakulong mo yung mga nagki-question, yung mga nagsisiwalat lang naman ng mga tiwali dito sa ating gobyerno. At speaking of video, mga kababayan, at itong anak mismo ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos, huli sa akto mga kababayan. May ginagawang illegal at may video po tayo. Kabayan, huwag po kayong aalis at bibitaw dito sa ating panonoodin at reaction video sa araw na ito, sapagkat naku po, magugulat po kayo sa katotohanan na atin pong ipapalabas dito na magiging reaction po ninyo at natin. Yan po ang ating pag-uusapan kabayan. Ngunit bago natin tunguhin ang mga buong detalye kung bakit itong mukhang napakagandang babae dalaga nandyan sa isang maliit na butas, no? Nagtatago ba ito o sadyang naligaw mga kababayan? Dahil mayroon pong sinasabi naligaw or nagtatago. Okay? So yan po lahat ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ako po ay nagpapasalamat na una sa inyo. Ngayon, kung hindi ka pang subscribers, paki-consider po kung nagugustuhan mo itong ating ginagawa, paki-subscribe, paki-like at paki-share ng ating video. At doon naman sa mga lagi na po nating followers, mga kababayan, ay maraming salamat po sa inyong walang sawa na pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel. Nakikita ko po ang inyong mga comment, nababasa ko po lahat, halos yan, at maraming salamat po sa inyong effort na yan. Bueno kabayan, bandang dulo ng video ito, mayroon po akong konting pa-surprise sa inyo, kaya wag nyo pong i-skip ang buong video hanggang dulo para malaman po ninyo kung ano po ang ating sinasabi dito mga kababayan. Eto na, diretso na po tayo kaagad sa ating detalye. Itong babae na ito mga kababayan ay mukhang naiipit, ay di umano isang PhilAm at nagtatago daw dito. Pakinggan po natin ang ma-action na video ito mga kababayan. May tao, may tao. May tao, may tao. Patan nyo, patan nyo. Okay, okay, we're here. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal. What's your surname? What's your full name? Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? Okay, okay. Tulungan niyo. Okay, you cooperate with us.
Chantal Anicoche, mga kababayan. Careful, careful. Pati yung diction, yung kanyang pagsasalita. Amerikana. At mukhang sa ibang bansa po yata nag-aral nito, kabayan, sa ibang sa US yata. You go with them. Payat na oh. Maganda siya mga kababayan, dalaga daw po ito. Uy, mag-ready ka na ng pagkain dyan. Ini-imagine ko lang kabayan, ano? Naalala ko lang din yung Okay, you go there, Chantal. On the open area. There, you wear your slippers. gusto kaya ito ng mga magulang. Bigyan niyo ng pagkain. You eat. Nakakilabot, ano? Kung ikaw ay magulang, anak mo ito, kilabutan ka, no? You just wear that. Kainin. You eat first. Maganda ito, mga kababayan. Chantal, you eat. Naalala ko tuloy yung isang babaeng nagreklamo na ginahasa siya ng Yung- mga Yung isang squad mag-scour. Mag-scour yung isang squad. Baka may mga, alam pa daw dyan, may mga baril-baril or kung ano man. Clear naman na doon, dito lang banda. Ah. sa ganda nito kabayan, sa tingin nyo kaya, hindi kaya ito pag-iinteresan? Doon, nakuhan ko na doon. Doon banda, pinuntahan mo na din. Ba't ka napunta dito, Chantal? Why did you come here? Not really my boyfriend. He's a what? Fling? Why did he take you? Why did he take you here? In Mindoro? What's his purpose? Huh? His family? If you don't trust him, then why did you come with him? I thought I could trust him, but he didn't treat me like a family. You tell us the truth. We're trying to help you, so you better tell us the truth, okay? Why did you come here? I'm embarrassed. Why? What are you embarrassed about? Staying here for a boy when I should have been with my family. Okay, it's okay, it's okay. You eat first, you eat. So, you came here December 27, ever since you were here na. So, I was with his family, and then when did you go here? January 31st, December 31st? when I ran away. December 31st? You ran away from him? No, January 1st. Because it was the morning when we got into a fight. And so I thought I could just walk away. But I got lost. I got lost here. Do you have cell phone in you? Ito yung lagayan niya siya nakuha niya. Grabe kabayan. Delikado to. Doon sa kanya, butas na. You have your cell phone with you? Hanapin na. I-check niyo daw. Sayang. Do you have a cellphone? Film daw ito mga kababayan. Kaya nyo. Kalugay! Kalugay! Iradyo mo! Kalugay! Iradyo mo! Kalugay! May ID dyan. Dyan lang. Ay, ID. Huwag kang lumapit yan, huwag lumapit. Grabe. May pampasabog daw oh. May papasabog. Wala. May ID ba?
Kalugay! Radyo ka, radyo! Security! Yan na yun. Oh, sige. Move slowly. Move slowly. No, you go by yourself. Di. Po rin po, may nahuli kaming babae dito na mukhang Tagalog, English speaking. Itaas mo. You put your shirt up. Di. Your hands up. Sir, Put. picture na sir ha. Yeah, just like Positive to sir, positive, the belly 20, only. positive. Turn around. Okay, you move there. You move there. Tagalog, baby, Tagalog. Sir, diyan na sir. Baka tumakbo pa eh. You move here. Right here. You move here. Yes, you move up. Up. No. Up. Down. Baby, at yung nawawala. Tara, bala ko pa. Yung jogging pass nito, jogging pass, pasig to, kasi naman nila pasig. Ayan mga kababayan, positive. Isa daw po itong pinaghinalaang NPA, no, na naipit diyan at nagtatago diyan sa hukay, no? Sabi nga rito naman ng comment, nag-English agad, scripted lang ya, sabi dito ni Arvin. Sabi naman ni J. Rene, I got lost. May naliligaw bang nagtatago? Tanong lang, why need spoken in dollar? Dihins ba siya knowing how to speak Tagalog? Please enlighten me. Ayan, sabi nga po dito mga kababayan, itong babae na ito ay isa daw itong PhilAm, no? At mukhang nag-aral yata ito sa Baltimore, doon sa ating na basa mga kababayan, no? Ito nga, no? Ayon kay Brigadier General Milencio Ragudo, commander ng 203 Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, natagpuan si Chantal Anicoche na nagtatago sa isang hukay mga 500 metro ang layo mula sa encounter site noong January 1, 2026 sa barangay Kabakaw, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. So, 500 meters doon sa bakbakan mga kababayan kung saan mayroon pong nasawi na isang babae rin na pinaghinalaang NPA, at yun nga po mga kababayan ay nakita itong nagtatago. So napakalapit, 500 meters, wala pang 1 kilometro. Meaning baka ito umalis doon sa enkwentro dahil nga sa nakita niya na, no? Kumbaga umiiska po na itong mga ito, ay kaso nga may medyo hindi masyado kalayuan ang kanyang napagtaguan at akala niya hindi na siya makikita. Yun pala, nakita pa rin siya mga kababayan. So ito po ang nangyari sa kanya ngayon. Sayang sa bagay, may pagkakataon pang magbago ito. Pero napansin niyo mga kababayan, ang kanyang pagsasalita, no? Napaka niya magsalita, mga kababayan. Napaka niya magsalita, oh. Teka, panoorin natin ito. Name. Santa Anicoche. Okay, you just calm down. We were going to help you, okay? Okay. Pansinin niyo mga kababayan ang kanyang pagsasalita, no? Chantal Anicoche, parang ewan ko hindi man ako expert sa pag-ano, pero ramdam ko parang mayroon siyang reservation doon sa kanyang pagsasalita, no? Although maganda ang kanyang tono kasi nga mukhang pure na English, no? Katulad sa atin na sensilyo lang ating English, di ba? Excuse me. Pero mga kababayan, itong babae na ito, naalala lang din natin. May mga naalala tayo rito, yung naalala niyo yung panahon kung saan mga kababayan mayroon ngang nag-surrender kumbaga sumuko na noon at dinala nga sa presscon ng NTF-ILCAC at biglang nang nandoon na sa presscon bumaliktad, di ba mga kababayan? Baka mamaya ganoon din ito, nagbait-baitan lang
pagdating na naman ng iharap ito sa presscon, bigla ito babaliktad at sasabihin. Di ba? Pinilit siya, mga kababayan. Mabuti na lang itong 203 Infantry Battalion or Infantry Bantay Kapayapaan Brigade ay vinidyuhan nila ito, mga kababayan. So, wala na po itong kasi makikita mo naman from bago siya doon makita sa hukay, nagpalibot ang mga kasama natin itong ating mga kasundaluhan. So, mayroon silang actual na footage, video na hindi po pwedeng pasinungalingan at hindi niya na pwede itong ma-deny. Baka mamaya sabihin, kinidnap siya, dinitin siya ng wala sa kanyang kalooban, di ba? Ang mangyayari, mga sundalo patuloy ang mabaliktad at mapasama. Mabuti na lang talaga naging aral or naging matalino na itong ating mga kasundaluhan. Good job sa inyo, mga sir. Good job sa inyo. At ito pa, mga kababayan, ituloy na po natin yung news na yan sapagkat maaari pa po mga kababayan ay Grupo sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, agad nagsagawa ng focus operation ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa bulubunduking bahagi ng lugar. Nagkaroon kasi sila ng malaking meeting. This is in relation to their CPP anniversary, December 26. And this time, dito rin yung panahon na ini-immerse nila yung kanilang mga nare-recruit na mga estudyante. So, from that immersion, dito na nila papasampain sa armadong grupo. January 2, habang nagsasagawa ng pursuit clearing operation ng Army sa lugar ng engkwentro, ay nakita ang labi ng estudyante. Iba't ibang IDs, subversibong dokumento, improvised explosive devices o mga pampasabog at mga baril. Again, noong January 2, nagkaroon tayo ng pursuit sa clearing operations doon sa area of encounter. So, may discover tayong isang body ng NPA member, abandoned by her companion. So, iniwan siya, iniwan ang kanyang companion. So, kasi pabigat na siya. Alam naman natin yan na encounter, so iniwan siya. Ang iba't ibang makakaliwang grupo, gaya ng Karapatan at Kabataan, kinondina ang operasyon ng militar at ipinatitigil ito. Personal pang nagtungo sa Abra de Ilog si Kabataan Party List Representative Rene Co para makipagdialogo sa lokal na pamahalaan. Pero sabi ng Philippine Army, mayroon lamang malalaking personalidad na nakasama ng isagawa ang target operation at naipit. Kaya ganun na lamang ang pagkondena ng mga ito. Ito ay nagiging pattern nila dahil ini-expect natin na yung nangyaring plenum, nangyaring malaking meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nilang ipahinto yung yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na itong kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area. Yes, meron kaming namomonitor, pero wala pa kaming konkretong pangalan kung sino yung andun sa loob. Pinasaktan sila kasi na-mobilize lahat ang kanilang machinery ng propaganda. Nakita naman natin na may mga bagong mga pages na naglabasan, kahit kaunti lang yung mga following. At lahat ng mga link sa kanila na organization, alam naman natin, naglabas ng isang coordinated, organized media campaign para i-denounce yung nangyaring encounter. Ang mga barangay official at katutubo sa Barangay Cabacao, kinundi na naman ang presensya ng NPA sa kanilang lugar. Bilang barangay po, kinukundina ko po ang presensya at dahas na gawain ng teroristang NPA dito sa aming barangay. Pinupundi na po namin ang mga gawain ng mga teroristang NPA sa aming barangay. Bukod sa role, maraming nasagasaan at natatakot ang mga tao. Kaya ayaw na namin at hindi namin natanggap sa aming pamayanan ng mga taong nakakasira ng pamamahala sa aming gobyerno. January 3 na i-turn over na ang labi ng estudyante sa kanyang mga kaanak. Ayon sa Hands of Our Children Movement Incorporated, ikinagulat ng pamilya nito ang pagsapi sa NPA at pag-akyat sa bundok ng estudyante, lalo na't hindi ito nakitaan ng indikasyon ng pamilya. Humiling din. Grabe, mga kababayan, nakakakilabot ito. Ayan na.
itong mga kabataan na ito, itong si TikToker si Raul Castro, ayan, pare-pares yan, yung Castro na yan, di ba? Yung isa naman convicted criminal na nire-recruit ng mga kabataan, di ba? Nilalagay sa panganib. Ayan na mga kababayan, ano? Kita nyo na, yung mga pamilya nito, hindi nila alam. Nilinlang. Kaya kayo mga kabataan, ang tatalino pa naman sana ninyo. Biruin nyo mga kababayan, ito pong mga ito, andyan sa UP, andyan sa PUP, yung iba't ibang mga school na mga matatalino, mga scholar eh. Di ba? Kasi pag scholar ka, more or less, may talino ka dahil kaya ka nga scholar, pumasa ka yata, passing ano yata dyan, 85%, di ba? Yun yung dinig ko lang eh. Yung basta kailangan above ka sa 85. Kailangan hindi ka pwedeng bumaba dyan. So may katalinuhan itong mga ito. Pero yung katalinuhan nila, ito ngayon yung sinasamantala nitong mga mastuso na mga impiing terorista, mga kababayan. Ito yung nakakalungkot na realidad sa ating bansa. At ang malungkot pang matindi, dahil mayroon tayong pinapasahod sa gobyerno, tax pa ng mga magulang, tax pa natin mismo ang pinapasahod dito sa mga makakaliwang congressman. Kamukha niya ngayon. Instead na kampihan nitong si kulot ko na to, congresswoman na ito ng Kabataan Party List, hindi kundinahin pa niya tuloy ang mga sundalo na ginagawa lang naman ang kanyang tungkulin. Di ba dapat kasuhan din to mga kababayan? Kasi legal yung operation ng mga sundalo eh. Bakit mo kine-question? Tama hindi? Yan talaga yung yun talaga yung maliwanag na sedition, lumalaban sa ating gobyerno. Katunayan, ang dami-daming mga nagpo-post na mga MPA, di ba? Mga vlogger na sila nang re-recruit. Ang pamilya Walang kapararakan. Itong mga ito salot talaga. Aywan ko. Sorry ha, pero paminsan-minsan parang nagkakatotoo yung sinabi nila, kulot salot daw eh. Aywan ko kung totoo yan mga kababayan. Itong si kulot kala mo kung sinong nagmamalasakit. Magkakaparpares talaga sila mga kababayan, panlilin lang ang ginagawa eh. Gawaing demonyo talaga yan ganyan. Yung linlangin mo, biruin mo. Ang pangako siguro ng mga ito, pinanganuhan to ng mga magagandang buhay. Pero alam nyo mga kabataan, ano bang maganda doon? Ha? Hindi ka nga pinadapuan ng lamok ng nanay mo nung ikaw ay maliit eh. Ikaw ay pinalaki, pinaghirapan ka. Perhaps yung mga magulang mo naging OFW, nagpakahirap. Umaga, tanghali, gabi. Halos ginawang araw yung gabi para lang mabuhay ka. Sakripisyo pagkatapos nung malakas ka na, malaki ka na, re-recruiting ka lang nito mga MPing terorista at gagawin ka, dadaling ka, ipapahamak ka, gagamitin ka lang. At ito mga kababayan, ito sa itsura nitong may itsura. Sa tingin nyo kaya, hindi na ito pinagpasasa. Ito mga kababayan ha, base lang naman ito doon sa atin minsan na mayroon tayong may mga nabalita na noon, di ba? Nagkaso. Naalala nyo yun mga kababayan? Mayroong isa or dalawa na babae na member din nito mga ito na nagsumbong sila, ginahasa siya ng dalawa. Ha? So siguro maganda rin yun. Ito maganda rin to mga kababayan. Sa bagay, kahit hindi naman siguro maganda dahil sa wala eh. Hindi ko alam, may mga balibalitang iba't ibang mga balibalita dyan na di umano pagpapasapasahan daw. Lalo kung hindi pa daw kasal dyan sa grupo na yan. No, yun yung mga naririnig-rinig lang natin. So kawawa talaga kayo. Ang problema nito, hindi alam ng magulang dahil napakahusay daw pala nito ng time management eh. Ganito na lang. Kung ang inyong mga anak ay nag-aaral dyan sa mga eskwelahan, lalo na sa UP, PUP, alam nyo naman na yung lugar na yan yung pinamumugaran ng mga nagre-recruit. No? Huwag nyo nang pag-aralin yung mga anak nyo dyan. Hindi ko naman sa inaano ha, pero kung pag-aaralin nyo naman dyan, abay bantayan nyo. Siguraduhin nyo na nakikita nyo sila araw-araw. At nasusubaybayan nyo ang kanilang activity. Yun lang kabayan. Di ko naman sa paninira sa UP at saka sa PUP, pero sila talaga yung
nagiging talamak na dito mga kababayan eh. So ayan na, no? Nakita na natin ito. Ayan ang naging resulta. Kayo kabayan, ano bang inyong masasabi? Kayo kung kayo may anak na ganito kaganda, papayagan nyo ba? Ha? Papayagan nyo ba na mamundo kung anak nyo ganito kaganda? Biruin mo, PhilAm pa ito, nag-aaral sa ibang bansa. Naku mga kababayan, pag ito hindi marunges, napakaganda nito. Ayan o, kitang-kita naman eh. Mag-ayos ito, kaya lang yung ayos niya talagang alam mo yung yung ayos na parang talaga yung ayos lang ng bundok, yung lakad ng lakad lang, yung haggard na haggard, di ba? Hindi ka ba naman magiging haggard dyan? Biruin mo, paano ka makakapag-make up dyan? Anong imi-make up mo dyan? Putikan eh. Pero kahit walang make up ito, maganda to. Oh. Maganda ito. At may pinag-aralan pa, tapos ito, graduate ito. Sa US pa, nag-aral. Grabe, no? Tapos, mabuti na lang kamo, nagtago lang ito. Wala itong dalang baril. At mabuti na rin, binidyo ito ng ating mga kasundaluhan. Kaya, good job sa inyo. Saludo kami sa inyo mga sir. Speaking of saludo mga kababayan, ito na ang isa nating topic. Ayaw na pong sumaludo. Gaano ito katotoo mga kababayan? Ayaw na pong sumaludo ng isang colonel dito kay Marcos Jr. Gaano ito katotoo? Tingnan nyo po ito mga kababayan. Post po ito ni Romeo V. Puquez. Alam nyo naman si General Puquez, di ba? Siya yung naaresto or inaresto dahil daw sa salang inciting to sedition. Babasahin ko lang mga kababayan ha. Hindi ko po sinasabing totoo ito kasi wala pa pong official na announcement po ito sa mga mainstream media or sa mga newspapers, no? Official na nagsalita itong si Sir. Pero mga kababayan, babasahin ko lang po at i-share ko lang po sa inyo at reaksyonan lang po natin kasi si Romeo V. Puquez po ang nag-post nito eh. At hindi lang po yan, ito pa po, no? Asa na ba yun? Yung nag-post pa po nitong isa. Asa na ba yun? Yung One TV Philippines, itong One TV Philippines po mga kababayan ay mayroon po silang 1 million followers, no? Sa Facebook. So hindi ko alam kung sa ano rin ba ito, sa Channel 5. Hindi ko alam. Ayan, no, mga kababayan, may post din sila. May post din siya dito tungkol dito sa kay Chantal. Ayan, no? Oh, may post siya tungkol kay Chantal mga kababayan at sumasaludo siya dito sa kanyang post ito. Itong post na to mga kababayan, tingnan nyo po. Basahin lang natin ha. One TV Philippines. Bukod pa yan dito kay General Puquez ha. Ayan oh. Oh. Tingnan natin ito sa One TV Philippines muna. Naway 1 million followers. Breaking, AFP Colonel publicly withdraw support from President Marcos Jr. A senior armed forces of the Philippines AFP officer has publicly withdrawn his personal support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., citing a loss of moral authority to lead. Colonel Udi A. Mungaw, a 34-year AFP veteran and current director of the Training Development Center under AFP Training Command, TRACOM, made the statement in a social media post while reaffirming loyalty to the AFP and the Constitution. He said President Marcos Jr. had lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people. The colonel ended his post with a sobra na, tama na, and mabuhay ang Pilipinas. Colonel Mungaw was held key training and command positions including leadership roles in the training support group and the Philippine in the 15th Infantry Battalion. His public declaration has drawn attention due
to strict military rules limiting political commentary by active duty officer. As of this rating, neither Malacanang nor AFP leadership has issued an official response. Mga kababayan, ito po yung kanyang post at yan po yung kanyang picture. At ayon nga po dito, as of the moment, no, hindi pa po ito nagsasalita ang AFP at ang Malacanang tungkol dito. Gaano po ba ito katotoo, mga kababayan? Ito yung post. Basahin natin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday 9 January 2026, I, Colonel O.D.A. Mungaw, no? 0-10933 INF MNSA PA is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na. Tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay. Ayan mga kababayan. Gaano ito katotoo? Ayan po si Colonel Mungaw. Gaano ito katotoo mga kababayan? Kasi post po ito nito pong One TV Philippines na may 1 million followers sa Facebook. At mayroon din pong post na katulad nito itong si General Romeo V. Puques. Ayan po mga kababayan. Kayo na po ang tumingin. Ngayon kung hindi po ito totoo, andito po yung kanyang badge, oh. Colonel O.D.A. Mungaw 0-10933 INF MNSA PA. Ayan mga kababayan. Ano kaya ang buong katotohanan dito? 2,100 na po ang share nitong post na ito ni General Puques. At dito naman kay One TV Philippines, ilan ang kanyang share nito mga kababayan? Ilan na ang share? Ang share nito ay 1,300 share, 1,400 comments, at 6,600 reacts, yung heart, likes, at saka nag-care, no? Ayan mga kababayan, sinare ko lang po ito sa inyo ha, hindi ko po ito sinasabing totoo po ito. Pero based po dito sa post, no? Ayon daw po dito sa post ay wala pa pong sagot ang Malacanang at ang AFP patungkol po dito. At antayin natin mga kababayan ang susunod na development kung sino-sino pa ba ang maaaring mag-withdraw ng kanilang support. Ito mga kababayan, no? 2,100 share at 700 comments at 9,900 na po ang reacts dito sa post ni Romeo V. Puques patungkol nga po dito sa isang Colonel O.D. Mungaw na nag-withdraw of support kay Marcos Jr. Totoo ba ito kabayan? Paki-comment nyo po dyan sa baba kung mayroon pa po kayong karagdagang balita patungkol po dito, ha, kung gaano katotoo itong kabayan na balita na mayroon na naman pong isang active po ito, ha, active colonel. Kasi karamihan po mga retired, ngayon po active na po talaga ang nagsasabi na nag-withdraw po siya ng support or dito kay Marcos Jr. Ayaw na po niya kay Marcos. Gaano kaya ito katotoo kabayan? Nag-iingat lang po tayo kasi alam naman po natin kung gaano po katalamak, ha, kabalat sibuyas itong administrasyong Marcos na ito. Ano ho? Nag-iingat din po tayo sa pag-share mga kababayan kasi nga po baka po tayo maano ng fake news. Ingat lang po tayo. Ang ating pong ginagawa dito ay reaction lang po sa mga post. Kamukha nito. Galing po kay General Puques at dito po sa One TV Philippines. So ang tanong dito, gaano ito katotoo? At kung totoo man ito, ano ang masasabi
ng Palacio de Polvoron Palasyo ni Auntie Claire, mga kababayan. Kasi si Auntie Claire di ba? Magaling ito magbida-bida alam ko na sagot ni Auntie Claire. Fake news yan. Hindi yan totoo. So tingnan natin mga kababayan kung mismo na ba magpapa-interview itong si Sir Colonel Mungaw kung para pa i-confirm niya ito or kanya pong itong i-deny na hindi galing sa kanya. Tingnan natin mga kababayan kung gaano po katotohanan bandang susunod na mga araw ang tungkol sa post na ito. Alright, so ayan na po Ano masasabi nyo rito mga kababayan kung totoo ito? Abay, mirisi sa'yo. At ano ang wish ninyo mga kababayan kung sakasakaling totoo ito? Wish nyo ba no madagdagan pa at mas dumami pa ang manindigan na mga kasundaluhan para mag-withdraw support dito kay Marcos Jr.? Yun lang naman ay tanong ko lang baka na naman sabihin ninyo nag-uudyok ako. Hindi. Wish lang ng taong bayan. Katulad ba ni Cara David nag-wish? Kasuhan nyo rin si Cara David kung ang pag-wish may kaso. Nag-wish lang naman si Cara David. Tingnan nyo ang wish ni Cara David, may mga natupad. Paano kung nag-wish kami? Kung totoo man ito, mag-wish din ba kayo, kabayan? Yun lang naman po yun. Hindi po natin dito sinasabi na lahat ng mga sundalo, mag-withdraw kayo ng support kay Marcos Jr. Nag-wish lang po ang taong bayan. Okay? So ayan na po. Ang masasabi ko lang, ang isa sa masasabi ko kung totoo ito, bukod dyan sa mag-wish ka, mirisi. Diba? Mirisi sa'yo. dahil ginamit itong mga tao na ito ay pinahalagan nito ni Tatay Digong noon. Tinaas ang moral. Ako humanga talaga ako personal sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan nung panahon ni Tatay Digong. Bakit? Napakagalang-galang po nila. Na bumait po sila mga kababayan. Maniwala po kayo, bumait po sila. Mayroon po akong personal na experience. Hindi man ako yung nakulong, pero mayroon po akong dinalaw na kakilala lang naman, hindi ko naman kamag-anak, kakilala ko lang, nakulong sa isang presento. Nakita ko talaga ang mga pulis, grabe as in. Grabe ang ganda ng kanilang pagtrato. Sila pa talaga ang nagbibigay ng pagkain, no? Naalala ko, kamukha nito, katatapos lang ng Christmas. Christmas yun. Ang pulis mismo ang nagbigay ng pa-Christmas sa kanila na mga nakakulong. Naparatangan kasi yun, yung kakilala namin. Basta may paratang sa kanila kaya nakulong. Pero wala na, tapos na, na-dismiss na yung kaso na yun. Diba? So, ngayon kabayan, itong personal na experience ko na ito ay nakita ko yan sa panahon ng Pangulong Duterte. Bago pa ito pandemic Bago pa ito pandemic. So, mga 18, 19 yung taon na yan. 2019, 2018. Yan, si PRRD. Napakagaling yan. Tinaas niya ang moralidad. Bukod dun sa dinoble at tinaas niya ang sahod ditong ating mga men in uniform. Dito kay BBM, anong ginawa? Hindi BBM sa ating mga men in uniform. Kaya na mga kababayan magdugtong kung anong nangyari na po sa ating mga men in uniform ngayon. Okay? So, lipat na po tayo dito sa mas matindi ito mga kababayan. Sandro Marcos, nako, huli, may ginagawang illegal. Ano kaya ito? Panoorin nyo po ito kabayan. Panoorin nyo po itong video, ang illegal na ginagawa ni Marcos, ni Sandro Marcos. Ito, mga kababayan, may post po dito si Ana Malindog Oy. Follow natin. Di pa pala ako nakapalo dyan. Ana Malindog Oy, mga kababayan, sabi niya rito sa kanyang post, OMG, this is really true? Asking, ano ba totoo dito? Asking a question. Did Sandro respond to this allegation? Alam ba ng palas ito? Ano sabi nila? I am asking questions here. I will try to dig into this as well to verify the news articles veracity, but at the moment asking what's this. I saw this in X. Nakita lang po niya ito sa X mga kababayan at nagligay nga po siya ng link ng articles. Tingnan natin tong link ng article mga kababayan na ito. Mababasa, makikita kaya natin. Ano ba itong ginawa? Ito, Time Business News. Kabayan, no? Ito tama, gumagalaw sa taas, Will the next iPhone charge sana may iPhone, no? Ayan, sa taas may gumagalaw. So, buhay na buhay po itong
link na binigay niya, kabayan. Ano ba ang pinost nitong link na to? Ito, exclusive, President Bongbong Marcos son, Sandro Marcos, fuel drug scandal of the Marcos family by regular cocaine parties in Thailand. Ouch! Grabe, kabayan. Ayan na mga kababayan, hindi po natin dito post at gawa-gawa. Ito po yung binigay na link ni Ana Malindugoy. Ito po yung mga picture. Ayan po, no? Ayan po. Ayan si Marcos, ayan Time Business News. Ayan expose Sandro's secret Thailand drug parties revealed. However, exclusive evidence show that Sandro holds routine drug parties in this secret mansion in Thailand. Internal records state that the president's son regularly flies to Thailand to spend weekends. Therefore, instance Sandro took flight. Ayan mga kababayan, na linagay pa talaga ang flight number, and landed Bangkok on April 25, 2 days after Sandro flew back to Manila on PR. Ito mga kompletong detalye mga kababayan Hindi ko po ito sinasabing totoo na po ito, pero may mga kompleto pong detalye ito, hindi po ito basta marites lang. At ito naman po itong pinanggalingan na link dito po galing ito buhay na buhay pa po ito. By Henry Jackson, date December 16, 2025. Ito po yung post Marcos versus Marcos, Philippine First Family Bitter Feud, delivering her claims to a crowd of 600,000 at a rally organized by Iglesia ni Cristo, a religious group with historic ties to the Marcos family whose name translates to Church of Christ. Amy 70 said she felt compelled by duty and conscience to expose her brother's drug use, which she alleged began in his youth and continued to this day. Amy also alleged that Sandro once offered illegal drugs to her sons. Sandro Marcos, House Majority Leader. Ayan, ito na yung napanood natin. Pero yung ito yung sinasabi nitong post na ito sa Thailand daw mga kababayan. Ito po. Excuse me po. Grabe. Pasensya na sinisipon ako. Pero hindi naman ito makakahawa sa inyo. Hindi naman ito katumukha nung kay Marcos Jr. na ayaw na humarap sa debate. Ayaw niyang humarap sa Zoom. May Zoomicron. Di ba? Di ba kasi mayroon ng may virus noon sa tawag doon? Itong nakaraang pandemic, di ba? Ayaw niyang humarap kasi sabi nga ni Attorney Guanzon, may Zoomicron. Natakot kay Attorney Guanzon to noon humarap kasi may Zoomicron. Sa Zoom daw, hindi rin siya harap kasi baka may bacteria din sa Zoom. Makakahawa din. Anak ng teting talaga. Ayan mga kababayan, kayo na lang po magpatuloy ng sinasabi Alexander. Kompleto detalye. Ayan, pati passport kompleto Ano kayang katotohanan nito? May mga picture mga kababayan. Na ito daw ay gumagawa. Ito pa Seaside Luxury Villa. Yeye Vivas, Sandro Marcos, Chief of Staff, Legal Owner of Azor Samoy Surat Tani Villa. Gaano katotoo ito mga kababayan Couple, San, Araneta, Ferdinand Alexander Marcos. Ferdinand din pala ito. Pala ito? Junior din pala ito. The third na pala ito mga kababayan. Junior pala ito. Ayan Ferdinand Alexander Sandro Araneta Marcos III. Kita nyo na? The third pala to. Nako. Kaya lang niluma nilang kanilang lolo
Yung lulo nila, milyon-milyon yung yata usapan. Ito, bilyon-trilyon na eh. At may kasama pang illegal drugs. Ay yung lolo nila, yung matandang Marcos, galit na galit yun sa droga, di ba? Ba't hindi ito nagmana doon, mga kababayan? Kanino kayo nagmana itong mga ito? Bakit ano? Grabe, no? Oh. Ayan ha, kayo na po ang bahalang mag-follow up nito. Hindi ko po ito gawa-gawa, mga kababayan. Ayan no, Thailand oh. Sandro in Thailand. Finally, may update na rin. Oh, kailan ito? Kailan ito, mga kababayan? Kailan itong post na to? Anong date? Sa X yata ito, no? Oh. Kayo na pong bahala mga kababayan. The record shows that the representative even traveled to Thailand for drugs on business days. On September 28, 2023, Thursday, Sandro landed in Bangkok and fled back to Manila on Sunday. A fan of Sandro on October 2, 2023 posted on TikTok a video of Sandro before his going to Thailand. Another post indicates the representative also traveled to Thailand in January this year. Naku mga kababayan. Ha? Ayan po, pinakita mismo nitong The Business News. Time Business News. So, gaano ito katotoo? Insiders also revealed Sandro's secret base in Thailand. His cocaine haven is a luxury villa in Azores Samui Surat Thani with ocean views, golf facilities located only 20 minutes away from the airport. The property is registered under Yeye Vivas, Chief of Staff of Sandro, instead of Sandro himself. Ayan, ito daw po si Yeye Vivas. At ito yung kanilang hindi ma-zoom in. Ayan mga kababayan. So ano masasabi nyo rito? Gaano ito katotoo? Na-post nitong Time Business News. At ang video mga kababayan na ginagawang illegal, ito. Illegal kaya ito? Legal. Kayo nang humusga, kabayan, sa bidyong ito. Panoorin ninyo. Sa gitna ng lalawigan ng Ilocos Norte mga boss, matatagpuan ang Padsan River. Kapansin-pansin mga boss ang kondisyon ng flood control project sa Padsan River sa Maysarat. Sa halip na magsilbing panangga laban sa baha, tila ito mismo ang unang bumibigay. Makikita natin sa video na ito mga boss, ang ilang bahagi ay hindi na matibay. May bitak at may mga istrukturang hindi pa rin inaayos sa kabila ng paulit-ulit na pagbaha. Ang proyektong ito ay nasa loob ng distrito na kinatawan ni Congressman Sandro Marcos. Hindi ito agarang paratang, kundi isang mahalagang tanong. Nasaan ang pananagutan sa kalidad, maintenance at kaligtasan ng mamamayan? Ayon sa tala, may karagdagang flood control project na isinagawa sa Maysarat ng Ilocos Norte na may kabuuang 89.37 million mula sa 2025 General Appropriations Act. May mga pondo. Bakit may mga proyektong tila hindi tumatagal? Kung may budget, bakit may mga istrukturang hindi pa rin inaayos? Bago pumuna sa ibang lugar, unahin muna ang sariling baluarte. Kung may kakayahang magsalita tungkol sa kaayusan at disiplina sa ibang panig ng bansa, mas mahalagang masigurong maayos muna ang mga proyektong direktang sakop at pinangangalagaan. Ang pamumuno ay hindi masusukat sa mga pahayag lamang, kundi sa kondisyon ng mga proyektong iniwan sa sariling bakuran. Unahin ang sariling baluarte bago pumuna sa ibang lugar. Ayan, kabayan. Itong Sarat, Ilocos Norte, Padsan River ay sakop ni Sandro Marcos. Ito po ay ayon sa ating nakita, ay first district ng Ilocos Norte. So ang congressman dito ay yan nga si Ferdinand Marcos III. Si III po, Marcos III, mga kababayan, ang apo ni Lakay. Ayan po ang video mga kababayan. Hindi ito paratang at hindi po ito pagsasabi na kung ano-ano. Ito po ay katotohanang video mga kababayan na maaaring mayroon
mayroon nangyayaring katiwalian dito sa mga proyekto ni Sandro Ferdinand Marcos III, no? Itong si Sandro, mga kababayan. So, ito pala ay pinunduhan na naman, may additional na naman na pera. Ngunit, ayan pa rin nakatiwangwang, mga kababayan. So, yung pera noon na pinundo dito, yan ang nagawa. Ngayon, mayroon na naman pinundo dito, hindi na naman ginagawa. At ang kakapal pa na mukha, para ngayon, bumanat sa mga Duterte at sa Davao City. Na samantalang sa Davao, maayos ang mga nangyari pong flood control at mga infrastructure dyan po sa Davao. Kumplito po ang mga records sa DPWH, no? Yan nga lagi ang hamon ni Congressman Pulong, eh. 'Di ba? Kaya ang problema, itong si Magalong at ang iba pang kasama niya sa ICI ay talaga naman nagpunta sa Davao para lang maggupit doon ng rock knitting, 'di ba? Yung lambat, ginupitan nila. Naghanap ng butas, naghanap ng sira, na wala namang sira, at nagsira na lang sila kasi walang sira. 'Di ba? Yung sinira nila yung kapiraso lang naman na rock knitting or lambat doon sa Davao. Kita naman sa video 'yan, 'di ba, mga kababayan? Pero ayon nga rito sa nagsasalita, narration nitong video na ito, bakit hindi mo muna unahin itong lalawigan o itong distrito mo bago ka pumuna sa mga distrito ng mga Duterte na napakaayos naman. Yan ang masaklap na katotohanan at ang matinding katotohanan laban dito sa Marcos Jr. na ito. Ano sa tingin nyo, kabayan, itong video na ito? Budol pa ba yan? O kung budol yan, puntahan ninyo. O mga Ilocano, ay kailian nga mga Ilocano dita, naimbag nga daw kada kayo amin, mga kakabsat ita Sarat, Ilocos Norte. Manang, nadaman itang madamag kulaang no agdang nga kastoy, no amuyo atoy nga video o atoy nga lugar no tagadta kayo, please paki-comment man ditoy. Paki-comment ditoy channel tayo. Ditoy video, atoy nga video. Paki-comment nyo man nga rod, makikisuyo lang, no? Pakisuyo lang nga rod no agdaman ti makita yo dita, no? No talagang atoy ket haan or madi nga kaaramid, no? Kaya pasensya na kayo mga Ilocano, hindi ako Ilocano, ha. Ay nagpipilit lang ako magsalita. Kahit papaano sana maintindihan ninyo yung aking sinsilyong Ilocano. Ay ambot kanimo BMR, wa ko kasabot sa imong gihambal to. Wa ka kasabot to sa akong gihambal. Ay to. Ari kato direto. Ari masabutan nimo nito. Ari to. Skandal of kukento. Ari to nga anak to. Si ang apo to, si the third. Mga kababayan, kung ano po ang inyong masasabi dito sa mga videong ito, kung gaano ito katotoo, tulungan niyo po kami mag-research, ha? Again, ito po ay reaction lang, inuulit ko po. Lahat po ng inyong napanood, unless dito po sa balita mismo ng UNTV, at ito mismo nanggaling mismo sa infantry, ay siguro naman hindi na yan fake news, no? Pero based po dito sa ating mga nakalap ito, ay mayroon naman po tayong pinanggalingan. Ito po, Time Business News. At nireaksyonan lang po natin. Hindi po natin sinasabi kung totoo ito. At ito rin, hindi rin po natin sinasabing totoo. Bagamat may video, bahala na po kayong humusga, mga kababayan, kung ano po ang katotohanan patungkol po sa mga napanood at nakita nyo rin po rito. Katulad na rin po nito, itong si Colonel ODA Mungaw. Completos regados po, mga kababayan, ang inyong napanood. Ayan, mga kababayan, ngunit bago po tayo magtapos sa ating pag-vlog, ito po ang aking sinasabing pasurpresa sa inyo, mga kababayan. Hindi po yan, although proud tayo dahil si Ma'am Gina Ray ng German yata ito, alam ko sa German si Ma'am Gina Ray. Maraming salamat, Ma'am Gina Ray, no? Nagpa-super chat siya dyan. Yung donkey po, mga kababayan, alam ko kasi donkey, German yan, eh. Thanks po yan, no? So thanks po yan. Kung nga galing siya dyan sa German na nagpakulay, so Euro po ang kanyang pinadala, no?
23.99 euro dollars. Thank you very much, Ma'am Gina Ray. Pagpalain po ang inyong pamilya. God bless sa inyo and your family, no? And good health, no, sa inyong lahat. At syempre, hindi naman dahil sa hindi nagpakula, hindi na natin i-shoutout. Yung mga nakaabot po dito sa last part ng video ito, maraming salamat. Kung gusto nyo pong ma-shoutout kayo, patapusin nyo pong video at hanggang dito po sa dulo at banggitin nyo na rin po ang inyong lugar. Katulad nito, si Min Kabuhat, shoutout VMR, God bless you. Pakilagay po ang inyong lugar para maano po natin kung taga saan kayo. Ma-acknowledge natin. Katulad nito, si Edith Dazon, pa-shoutout po from Molino 2, Bacoor City. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Molino 2, Bacoor City. Kay Edith Dazon at ang kanyang pamilya. Mabuhay po kayo dyan, Ma'am Edith Dazon. Sana po patuloy po kayong mag-support sa ating channel at huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Si Tatay Digong ay maaaring makauwi na po sa ating bansa. At si Ate Charilo, ang matagal na po nating members, no, dito sa ating channel. Mayroon pong join button dyan, monthly po, ayan, ma-star ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, naka-member po yan dito, naka-join dito, na nagbabayad ng monthly to support po sa ating channel. Pa-shoutout po, pa-shoutout BMR kay Ate Charilo, taga-Pasay si Ate Charilo. Ate Charilo, maraming salamat sa iyong walang sawa. Matagal na, isko pa po ito, mga kababayan, nung pang-eleksyon. Naka-member na po yan sa akin nung 2022 election pa po. Kaya maraming salamat po sa inyo, Ate Charilo, sa wala po niyong sawa at hindi po kayo bumibitaw. Si Ate Edith Dazon, maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Ganon din kay Ming Kabuhat at lalo na kay Gina Ray ng German. Danke, thank you very much. At kung gusto nyo pong ma-shoutout katulad nito, mga kababayan, comment nyo po sa baba ng comment section kung taga saan kayo at sabihin nyo, Vimar, pa-shoutout naman. Alright, thank you! Pilipinas, mga kababayan, magkita-kita tayo sa sunod na pagkakataon. Kung ano pa po inyong masasabi sa ating reaction at bidyong ito, huwag kayong mahiya pa rin mag-comment sa baba. Kasama na po ang pa-shoutout para i-shoutout ko po kayo sa dulong ito. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye tayo mga kababayan. Thank you. Asa na ba yun?